tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. 10 miyembro ng medical team na nag-duty para sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno ang sugatan matapos mabangga ang sinasakyan nilang van ng isang truck sa Quezon City. Depensa ng truck driver, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Natanggal ang bumper at nabasag ang headlight ng dump truck na ito matapos sumalpok sa van sa northbound lane ng EDSA paglampas ng Dario Bridge sa Quezon City kaninang alas 3:30 na madaling araw. Sa lakas ng pagkakabangga, nabasag ang salamin sa likurang bahagi ng van. Tinumbok naman ang van ang nasa unahan nitong kotse. Sakay ng van ng 10 miyembro ng medical team na galing sa deployment nila sa traslasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo at pauwi na sa Caloocan. Lahat sila nasaktan kaya dinala sa ospital. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nakahinto ang kotse at van sa U-turn slot nang mabangga sila ng truck. Pa-U-turn sila kasi naka-stop. Ito naman, hindi napansin, nakaiglip daw, kaya hindi napansin na may sakit sa unahan. Nadali sila. Galing ang truck sa Pasig at magde-deliver ng panambak sa Bulacan. Napaidlip ako. Hindi ko na napansin nakatigil na yung nasa harap ko. Mabilis mo ba takbo nyo? Paano? Ano lang, mabagal lang. Pero mabigat kasi karga. Patuloy ang sinasagawang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 6. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng ilang insidente ng balyahan ng mga deboto, generally peaceful daw ang paggunita sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa Philippine National Police. Umabot ng halos 21 oras ang prosesyon matapos maputol ang mga lubid ng andas. Balitang hatid ni Bam Alegre. Matapos ang 20 oras at 45 minuto, naibalik na sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ang imahen ng Poon. Matapos maipasok ang andas sa loob ng simbahan, nagkaroon ng sabayang pag-awit ng Ama Namin. Ito mga deboto dito sa Plaza Miranda. Nagkaroon din ng paghiyaw ng Viva at ng masigabong palakpakan. Pahirapan ang pag-andar ng andas mula sa Villalobos Street papuntang Plaza Miranda. Naputol na kasi ang mga lubid nito kaya mas mabagal ang naging pag-usad kumpara noong nakaraang taon. Hamon din ang paghawi sa mga tao dahil lalong dumagsa ang mga deboto para saksihan ang pagtatapos ng prosesyon. Sa isang kuha pa nga ng live streaming ng GMA Integrated News, nakita ng kapisikalan ng isang deboto at mga pulis. Kahit may ilang insidenteng ganyan, ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, generally peaceful daw ang traslasyon 2025. Even na umabot tayo ng more than 20 hours pero wala tayong na-record na any untoward incident except doon sa 1,403 na minor incidents na mga na-report na mga injuries ng ating mga devotees. Mahigit 12,000 pulis ang dineploy ng NCRPO para sa Nazareno 2025. Suma total, halos 15,000 uniformed personnel ang nagbantay sa pista, kabilang ang mga force multiplier mula sa mga medic at first responders. Kayo po ay naging dahilan para maging maayos, maging ligtas ang ating Nazareno 2025. Maraming salamat po. Bakas din ang ugnayan ng simbahan at pulisya lalo na noong ipapasok na ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan. Wala na gaanong ihos na nagmamando ng andas, mga pulis na ang nakapaligid dito. Mayroon talaga tayong mga ihos na member ng PNP. So sa amin naman, lalong-lalo na on the parang last part na ng ating traslasyon, nakikita namin pagod na talaga yung mga ihos doon and we deem it necessary na gamitin na namin yung ating mga kapulisan na ihos. Buong araw binantayan ng senior citizen na si Tess Binosa ang pagbabalik sa imahen sa Plaza Miranda. Kaya ka nandito para sa kanya. Iaano mo ang buhay mo sa kanya, anong mangyari, ano man ang ipit yan o ano, ganun talaga. Pero andito ka para sa kanya. Naging emosyonal naman ang debotong si Rex Sanchez, lalo't mahalaga sa kanya ang panatang ito. Ang pinapalalangin ko po yung mga tao na lupos na nangangailangan ng panalangin, lalo na sa pamilya ko. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Beep, beep, beep sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 45 hanggang 75 centavos ang kada litro ng diesel sa Martes. 40 hanggang 70 centavos naman ang nakikitang taas presyo sa gasolina, habang 65 hanggang 75 naman sa kada litro ng kerosene. Anila, posibleng makaapekto riyan ang pagbaba ng produksyon ng oil-producing countries at Russia nitong Disyembre. Maging ang mga indikasyon ng magandang ekonomiya at mataas na demand sa Amerika at China. Sa mga biyaherong daraan sa NLEX, pansamantalang sarado po ang Lingunan southbound exit ng North Luzon Expressway simula ngayong araw. Ayon sa NLEX, sarado yan hanggang February 8 para bigyang daan ang pagtatayo ng bagong entry ramp doon. Kung papunta po sa iba't ibang barangay sa Valenzuela, pwedeng lumabas sa kasunod na NLEX exit sa Paso de Blas. Humihiling ng taas pasahe sa LRT1 ng Light Rail Manila Corporation. Ang kanilang hirit, 6 pesos hanggang 15 pesos na dagdag sa pamasahe depende sa ticket at distansya. Kung maaprubahan, mula sa kasalukuyang 15 pesos ay magiging 21 pesos na ang stored value ticket mula sa Ninoy Aquino Avenue hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque. Ang dulo-dulong pamasahe naman o yung mula FPJ Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque magiging 58 pesos mula sa kasalukuyang 43 pesos. Mas mataas naman ang dagdag sa mga single journey ticket na magiging 60 pesos ang dulong-dulong ticket na dating 45 pesos. Ang Department of Transportation pag-aaralan ng nasabing hiling at maglalabas ng desisyon isang buwan mula ngayon. Sa Marso o Abril, posibleng ipatupad ang dagdag pasahe kung maaprubahan. Tutol naman dyan ang ilang grupo ng mga commuter at sinabing magiging mabigat ito para sa mga pasahero. Sa ibang balita, kilala na ng pulisya ang suspect sa pananaksak na ikinasawi ni Southeast Asian Games gold medalist Mervin Guarte nitong Martes. Sa ulat po na Super Radio DZBB base sa pahayag ng Calapan City Police, isang tricycle driver at kakilala ni Guarte ang nanaksak sa kanya. Residente rin daw ng Calapan Oriental, Mindoro. Hinala ng pulisya, matagal nang may galit kay Guarte ang suspect. Habang tinutugis pa siya, inihahanda na rin ang reklamong murder laban sa kanya. Nitong January 7, nang patayin si Guarte sa bahay ng kanyang kaibigan habang natutulog matapos makipag-inuman. Huli ka ang pagtakbo ng lalaking yan papunta sa isang pickup sa Sinsuat Avenue sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City. Nang makalapit, pinagbabaril niya ang sasakyan. Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspect at pumunta sa likod ng isang establishmento at saka umangkas sa isang motorsiklo. Patay sa pamamaril ang driver ng pickup na taga Barongis, Maguindanao del Sur. Sugatan din ang 4 na iba pang sakay ng pickup. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na personal na galit ang motibo sa krimen. Tinutugis pa ang suspect. Arestado sa Rodriguez Rizal ang isang lalaki dahil sa umunoy panggagahasa sa nakababata niyang kapatid. Marina mang itinanggi ng akusado ang paratang. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi na pumalagang 19 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest malapit sa bahay niya sa Rodriguez Rizal. Ang lalaki, ginahasa umano ang 14 anyos niyang kapatid sa Taguig noong nakaraang taon. Kabilang din sa inireklamo para sa krimen ang stepfather nila na nauna na raw na aresto ayon sa pulisya. Ulit-ulit na hinalay itong biktima na 14 years old. Ang pinailan ng kaso nito yung kanyang stepfather na ang nagreklamo ay kapatid niya mismo. At hindi niya alam na kasama rin pala siya na kinasuhan. So nagulat siya at meron siyang warrant. Nakatulong pa raw ang social media sa pagtunton ng pulisya sa akusado isang araw lang matapos ilabas ang warrant of arrest para sa kanya. Nag-search sila doon sa Facebook at nag-match yung address na nakalagay doon sa i-warrant natin. And then, nung tinignan nila, nag-positive yung address. Pero giit ng akusado, ay wala pong katotohanan yan, ma'am. Kasi nasa trabaho po ako niyan eh. Diniin lang nila ako dyan, nasisi lang ako. Wala naman ako hinangad sa kanila masama dahil kapatid ko sila. Hindi ako natatakot ba na harapin yung kaso kasi wala naman talaga eh. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong rape na kinahaharap ng akusado. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, mas marami raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na maging maayos ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, 8 milyong deboto ang lumahok sa traslasyon ng itim na Nazareno kahapon at ayon kay Alex Irasga, siya yung Technical and Procession Management Advisor. Ito na raw yung pinakamataas na bilang ng mga deboto na lumahok sa traslasyon. Kaya tagumpay raw ang pagdaos ng traslasyon dahil sa kabila ng ganito karami ng deboto, walang namatay. Kahit din daw ganito karami yung bilang ng nagprosesyon, mahigit 900 lang ang nagpunta sa mga medical tents at mahigit 500 lang ang binigyan ng lunas. Hindi rin nabigay ang eksaktong bilang pero mas marami rin daw ang dumalo sa misa sa Quiapo Church, sa loob mismo ng simbahan at sa paligid nito. Wala rin daw peace and order incidents o kaguluhang naganap during the traslasyon at tingin ni Irasga, mas marami na raw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan na panatilihing maayos at banal ang pagdaraos ng traslasyon. Umabot ng higit 20 oras ang traslasyon at isa sa dahilan ay ang 2 beses na pagkaputol ng lubid ng andas. Napilitan daw silang putulin na ang lubid pagdating sa Plaza del Carmen, bandang San Sebastian Church, dahil napulupot ito sa gulong ng andas. Para raw mapabilis yung daloy ng traslasyon ay nagbantay na sa harap ng andas ang mga pulis na mga Hijos de Nazareno rin. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng simbahan, marami pa rin ang sumampa sa andas pero ayon kay Irasga, hindi hamak na mas kaunti na ang bilang ng gumagawa nito, nasa 25 na daw at a given time. Kung ikukumpara raw ito sa dami ng mga nagtraslasyon, mababa raw ang bilang na ito. Ibig sabihin, mas marami na rin daw ang nakinig sa pakiusap ng simbahan. Pero work in progress naman daw yung pagdaraos ng traslasyon, maaaring magpatupad pa ng ilang mga pagbabago sa susunod na taon at isa na rito ay yung pag-aaralan ang disenyo ng andas. Although sa traslasyon ngayon, Connie, wala nang matutungtungan sa gilid ng andas dahil wala nang uwang sa gilid ng andas. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Magkahiwalay na humarap sa korte ang mga aktres na sina Rufa May Quinto at Neri Naig Miranda. Para yan sa mga sinampang kaso sa kanila na may kinalaman sa kumpanyang Dermacare na kanilang inendorso noon. Balita hatid ni Salima Refran. Matapos maghain ng 1.7 million pesos na piyansa, pansamantalang nakalayang aktres at komedyante na si Rufa May Quinto na nahaharap sa kasong 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go home. Kaugnay pa rin ito ng pagiging endorser ni Quinto para sa skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso sa Securities and Exchange Commission. Naghain ng aktres ng not guilty plea sa kanyang pagharap sa Pasay RTC Branch 111. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-show. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Nakakalungkot, pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail. And naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Humarap din sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Neri Naig Miranda. Kasama rin niya ang kanyang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal kay Miranda dahil sa mga mosyon na kailangan pang resolbahin. May mga pending motion. Para naman sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda, iaakyat ito sa Department of Justice ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi nabigyan ng due process si Naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabina para sa kanya. Bukas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing the remedies. Karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na may mga private complainants. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo ng 3 medalya ang 2 Pinoy youth table tennis players na sini Kevin Keith at Keith Ryan Cruz sa World Table Tennis Youth Contenders sa Amerika. Lumaban si Kevin sa under-15 boys singles at nakakuha siya ng silver medal.
Dalawa naman ang bronze medal ni Keith mula sa under-19 girls singles at mixed doubles. Sa kasalukuyan, rank 33 si Keith sa under-19 girls singles sa world rankings ng table tennis, habang pang 35 naman si Kevin sa under-15 boys singles. Good job sa inyo! Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV, patay ang isang lalaki sa General Trias, Cavite sa mismong araw ng kanyang birthday. Chris, ano ba ang sinasabing motibo sa krimen? Connie, ingay ng videoke at tunog mula sa isang speaker kahit 10 oras ng gabi ang itinuturong dahilan ng krimen. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Naging petsa ng kamatayan ng isang lalaki ng kanyang mismong birthday matapos saksakin ng katana sa General Trias, Cavite. Kwento ng live-in partner ng biktima, sinita sila noong linggo ng gabi ng kapitbahay nilang Bantay Bayan. Sinabihan niya po kami na, pre, pakipatay na ng video okay kasi alas 10 na. Pinatay rin daw nila kaagad ang video okay kahit na pinayagan silang mag-extend noon. Pero muli silang sinita dahil nagpatugtog pa sa speaker ang kapatid ng biktima. Doon na nagkairingan ng sospek at mga biktima hanggang sa mauwi ito sa suntukan. Inarindi po yung sa side namin. Parang, ayun na nga po, biglang naano siya, nasuntok. Ang kasamahan ng Bantay Bayan, may dala palang katana noon at nagsimulang umunday ng saksak. Kritikal ang kapatid ng biktima na tinamaan ng katana sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patay naman ang biktima na umawat lang daw noon. Gusto lang po talagang awatin ng mister ko. Pag ganun po ng mister ko, pagharap po niya, yun po na ano na po dito. Nakatakas ang Bantay Bayan at kasamahan niyang may katana. Nanawagan ang pamilya ng biktima na sumuko na sila sa mga otoridad. 3 ang nasawi sa banggaan ng pampasaherong bus at tricycle sa Reyna Mercedes Isabela. 3 iba pa ang sugatan. Sumuko sa pulisya ang driver ng bus. Ayon sa investigasyon, magkasabay sa parehong direksyon ng 2 sasakyan nang subukang mag-U-turn ng tricycle na nasa gilid ng kalsada. Paliwanag ng bus driver sa pulisya, madilim ang paligid at hindi niya napansin ang tricycle. Tumangging magpa-interview ang pamunuan ng bus company, pero nangako silang aakuin ang mga gastusin sa mga biktima. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, ipinagdiwang din ang pista ng Poong Jesus Nazareno sa iba pang bayan at lungsod sa mga probinsya. Tulad sa Lipa, Batangas, nagorosaryo ang mga deboto habang iniikot sa lungsod ang imahen. May dala namang maliliit na replika ang iba sa kanila. Isinagawa rin ang prosesyon sa Kasiguran Aurora kahit pa maulan. Hindi nagpatinag ang mga deboto. May mga deboto ring lumahok sa prosesyon ng imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Boac, Marinduque. Meron din sa Malolos at Hagonoy sa Bulacan, pati na sa Ilagan, Isabela. Muling inulan ng husto at naperwisyo ang ilang bahagi ng bansa. Sa Bato, Catanduanes, umapaw ang tubig sa tulay matapos o papasok sa Barangay Talisay dahil sa ulan. Naabala tuloy ang ilang mga residente at motorista. Humambalang naman ang landslide sa isang kalsada sa Barangay Bagumbayan. Malalaking bato ang bumagsak sa bahagi ng Bato-Viraca border. Sa Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur, nagmistulang ilog ang highway sa Barangay Talisawa. Nalubog sa baha na may kasamang putik ang nasabing kalsada kasunod ng malakas na ulan. Tumaas din ang tubig sa ilang sapa. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm ang nagpaulan sa Maguindanao habang shear line sa Catanduanes. Inaasahan ulit yan ngayong Biyernes. Hanging amihan naman ang patuloy na iiral dito sa Metro Manila maging sa Northern at Central Luzon. Asahan po ang malalakas na ulan sa Catanduanes, Albay, Masbate, Sorsogon at Northern Samar. Katamtaman naman hanggang malalakas na buhos ang mararanasan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, Aklan, Eastern Samar, Samar at Biliran. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Maging alerto tayo sa banta ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayong araw na itala sa La Trinidad, Benguet ang minimum temperature na 14.4 degrees Celsius habang 23.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Tuwing nagbabagong taon, hiling ng nakararami ang swerte. Para dyan, marami raw paraan ng mga taga Cavite.
Alamin sa patikim ng biyahe ni Drew. Ngayong bagong taon, kanya-kanyang pakulo para kapitan ng swerte. #claiming it. Mula sa mga kwentong bagong buhay ng mga Caviteño, talagang ito yung business talaga na masasabi ko na pwede akong i-recover ulit mula dun sa pagkakadapa. Hindi naman ako binigo. lechon, nakapagbigay daw ng malutong na swerte. Sarap nito. Sabi ko magda-diet na ako pero next year na lang. Hanggang sa mga pagkaing pampaswerte ngayong bagong taon. Pagkain kinakain lang noon sa lamay tuwing may patay. Naging pampaswerteng sabaw daw tuwing bagong taon. Oo nga. Wow. Ito na lang siguro yung... Wala, ayoko namang may mamatay, no? Pero... napakasarap po nito. Sinabi ko naman hindi lang na niya sa patay. Opo. Kundi para sa buhay. Tama po. Pampalakas to para lalong mabuhay. Pero meron din daw sila ritong pagkaing pwedeng makapagpayaman at makapagpadala ng swerte. Basta, tama ang mga ilalagay na sangkap. I think and I feel I'm the luckiest man in the world. Sama-sama nating itaboy ang malas at sabay-sabay na i-welcome ang swerte ngayong 2025 dito sa Cavite. Bukod sa mga matyagang sumama sa traslasyon, maraming deboto ng Poong Jesus Nazareno ang nag-abang sa mga ruta nito. Balitang hatid ni Von Aquino. Kasama ng pananampalataya ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ang pagtsatsaga para masilayan ang andas at mismong imahe ng poon. Hindi man sumabay sa agos ng mga deboto sa mismong traslasyon, sabik na nag-abang ang maraming deboto sa pagdaan ng andas sa ruta, gaya sa Quezon Boulevard, Maynila. Ang magpipinsan na sina Jojo at Rodolfo, nagbunga ang pagtsatsaga dahil nahawakan nila ang lubid ng andas. Magangang pakiramdam. Parang nasabi mo sa kanya na maayos. Masabi mo yung dasal mo. Malaking bagay kasi pag nakahawa ka sa lubid, lahat ng iniling mo ibibigay niya. Maginawa sa pagkatao mo pagka nakahawa ka sa lubid. Ang mag-anak na Elehorde sa kalsada humiga habang naghihintay sandas kahapon. Ang panata nila sa poon na ipamana na rin daw nila sa kanilang mga anak. Siyempre sa pananampalataya niyo po, kahit maraming tao, sige, kakayanin. Basta malapitan lang si masamaan, pabalik ng simbahan. Habang papalapit sa simbahan ng andas ng Poong Jesus Nazareno, unti-unti ring naghigpit ang mga pulis. Nag-human barricade sila sa Plaza Miranda para harangan ang mga deboto na posibleng tumawid sa railings papasok sa plaza. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang pista ng Poong Jesus Nazareno, sandamakmak naman na basura ang hinakot sa ilang bahagi po ng Maynila. At may ulat on the spot si Jonathan Anday. Jonathan! Connie, nahakot na ngayon yung mga basura na naiwan sa traslasyon dito sa kanto ng Globo de Oro at sa Quezon Boulevard. Pero kanina, sandamakmak yung mga kalat dito na pati mga residente ay nagrereklamo na. Namumutik-tik sa basura ang Quiapo kaninang umaga dahil sa mga iniwang kalat na mga dumalo sa prosesyon. Karamihan sa mga basura, mga pinagkainan, styro, plastic bottles, plastic na kutsara, tinidor, pati mga plastic na sapin na kulay silver. Pasintabi po, may mga plastic bottle din na may lamang ihe. Pabalik-balik na rito ang mga truck ng basura ng City Hall, ng MMDA at ng Garbage Collection Company na kinontrata ng lungsod. Hanggang ngayong umaga, 42 na truck na ng basura ang nahahakot sa ruta ng traslasyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo. Katumbas yan ng nasa 70 tonelada o 70,000 kilong basura. Pero inaasahang madaragdagan pa yan ng 15 truck pa. Sa dami pa rin ng basurang hindi nahahakot dito sa area ng Quiapo. Ayon sa DPS o Department of Public Services ng Maynila, kumpara nung nakaraang taon, mas
mas maraming basura ang inaasahan nila makukolekta ngayon dahil mas marami ring dumalo sa traslasyon. Nagrereklamo tuloy ang ilang taga-Quiapo dahil sila ngayon ang naglilinis ng mga iniwang basura ng mga deboto. Sa Taft Avenue kahapon, may nakuna ng aming team na umiihi sa poste ng LRT. Sabi ng DPS, nakarating na kay Mayor Honey Lacuna na namanghe ang ilang parte ng Maynila. Kasunod ng prosesyon, kaya nag-utos na ng flushing o pagbomba ng tubig sa mga kalsada at poste. Nasira naman ang mga spider lily sa Center Island sa Quiapo dahil tinapak-tapakan ng mga deboto. Ginupit ito ng mga taga City Hall para tumubo ulit. Dumagdag ang basura ng traslasyon sa problema ngayon sa koleksyon ng basura ng Maynila. Pero ang dineploy naman daw na truck dito sa Quiapo ay hindi makakaapekto sa regular na koleksyon ng mga truck na nakatoka sa ibang parte ng Maynila. Narito po ang pahayag ng OIC ng Manila Department of Public Services. May kasabihan nga tayo, yung cleanliness is next to godliness. Kung tayo po talaga deboto, dapat po talaga nagkakaroon din po tayo ng disiplina. Connie, yung mga basurang hinakot dito sa may Quiapo, idadalhin yon sa may Vitas sa Tondo, tapos isasakay ng barge para itapon naman doon sa Navotas landfill. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Update tayo sa overall assessment sa Traslasyon 2025 na umabot sa mahigit 20 oras sa gitna ng ilang aberya at iba pang usapin. Kausapin natin si Manila Police District Director, Police Brigadier General Tomas Ibay. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga rin, Sir Rafi, sa lahat po ng nakamonitor, nakikinig sa Balita Tanghali. Opo, ano po yung assessment nyo dito po sa Traslasyon 2025? Yes, it is generally peaceful. We consider na generally peaceful at wala namang major incident na nangyari kahapon except for the perennial problem or incidents na nare-record natin pagdating po dito sa mga nasusugatan kasi dahil sa nature po ng procession where barefooted po ang ating mga kababayan na sumasalang po dito. Nalusutan po ng mga deboto yung barikada ng mga pulis kahapon sa bahagi ng Ayala Bridge. Ano po ba talaga nangyari doon? Well, that's true, kasi pinipigilan po talaga namin muna na sumalubong. We were requesting them to stay put, At hintayin na lang muna sana yung pagdating. Kaya lang insisting po sila, pinilit po nilang itulak yung mga kapulisan natin. Naging mapwersa po sila pero eventually naging naayos po natin yun. Nakausap na natin na gumilid na lang po sila. May natanggal pa pong signpost. Ganun katindi yung tulakan at siksikan doon sa lugar na yon. Paano po natin poprotektahan itong mga gamit na ito sa mga susunod na traslasyon? Ang napapag-usapan namin ng simbahan ay talaga yung education po ng ating mga mamamanata o ito pong ating mga deboto na kailangan yearly sila po ay maabisuhan kung ano po yung dapat na maging actuation pagdating po rito sa traslasyon. Kasi baka iba na yung nangingibabaw sa kanila na emosyon. Hindi naman po natin yung pine-question ang kanilang devotion. Pero kailangan po natin silang i-educate kung ano po yung tama at para maging banal naman po kagaya ng panawagan po ng simbahan. Pagdating po sa bilang ng mga nasaktan at mga naitalang untoward incidents, kumonti po ba o mas tumaas ba ang bilang para sa taong ito? I think ganun din po yung numbers. At kung yung usual naman po na nangyari, nasusugatan po dahil po sa puncture wounds, magkakaroon po ng mga gasgas, dahil po sa tulakan, kaya hindi po natin maiwasan taon-taon ito. At nandun pa rin po yung nagpapacheck up po dahil tumataas yung blood pressure. At hindi lang naman po ang mga deboto po natin nakaranas nito. Pati nagpapacheck up din po yung mga kapulisan natin kasi understandably dahil po sa halos malhigit 24 oras po kaming naka-duty rito. Lang po kami nagpapahinga sa mga locations namin. Opo. At hindi po maiwasan talaga na magkaroon po ng tulakan dahil nakikita naman po natin, you are a witness how the traslasyon or the procession goes. Opo. 8 milyon yung dumalo po ngayong taon at palaki ng palaki ito kung yung trend ang pag-uusapan. Ano kayang expectation natin sa mga susunod at paano natin makokontrol yung ganito kalaking crowd kapag nadagdagan pa sa mga susunod na traslasyon?
Na taon-taon maaga po kaming naghahanda. Ang kapulisan at ang simbahan ay maaga naghahanda po pagdating po sa translasyon. In fact, pagkatapos po nito, we are setting a debriefing and critiquing meeting with them para mapag-usapan po kung ano po yung magandang nangyari o nasunod, kung ano po yung mga paghahanda sa susunod na taon. Kasi nakikita naman natin na napigilan lang ito ang ganitong klaseng prosesyon nung panahon po ng pandemic. Pero at hanggat wala naman po ganong klaseng situation, talagang ganito pa rin po ang makikita natin ng mga prosesyon sa darating na January 9 sa mga susunod na taon. And ang pinakamaganda po talaga rito ay yung patuloy na pag-educate sa ating mga kababayan, sa mga deboto at sa mga bagong kasalang sa posisyon kung ano po ang dapat gawin para maging maayos, mabawasan po natin yung kaguluhan at tulakan kasi nasa kanila po talaga ang susi para maging maayos po ito. Iba po ang, although nandyan po ang inyong kapulisan at ang kasundaluhan, iba po talaga kung manggagaling na po sa hanay ng mga deboto. Opo. Para maging maayos po ito. At of course, vastly outnumbered po kayo. Maiba rin po ako, samantalin ko na po pagkakataon, paano po pinaghahandaan ng Manila Police District yung nationwide gun ban na kasabay din ng pagsisimula ng election period po sa linggo? Yes, we have the meetings already with the Manila COMELEC Department at napag-usapan nga namin na tama 12 o'clock midnight ng January 11 or pasok na po yung 12, we'll be simultaneously deploying our personnel for the law enforcement COMELEC checkpoints at napag-usapan din namin na we will be training our personnel at sila po ang magkakaroon po ng lectures particularly to the election laws that we will be implementing para alam po ng ating kapulisan kung ano po yung dapat tamang proseso sa pag-implement po nito. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Manila Police District Director, Police Brigadier General Tomas Ibay. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV, nauwi sa pamamaril ang komprontasyon ng dalawang lalaki habang nasa inuman. Cecil, kumusta yung biktima? Rafi, tama ng bala sa tiyan ang tinamo ng biktima gamit ang isa umanong homemade shotgun. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nakasubsob ang lalaking ito sa damuhan sa Tigbawan, Iloilo matapos siyang pagbabarilin ng isang lalaki. Ayon sa pulisya, bago nangyaring insidente, nagkaroon ng komprontasyon ang biktima at ang bayaw ng suspect sa isang inuman. Shot-shot ni sila dito sa Tiangge. Nag-abot niya ang aton nga biktima. Hinali lang nino may komprontasyon ni sila pero tiging gulpi lang nigin lampusan ang aton nga ang bayaw sang suspect. Nalaman ng suspect ang insidente kaya umawat siya sa gulo. Umuwi rin siya para kunin ang baril na isa umanong homemade shotgun. Kwento ng nahuling suspect, hinarang na siya ng biktima sa daan at nagtangka umanong manaksak. Kaya niya nabaril ang biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa tiyan ang biktima na ikinamatay niya. Base pa sa investigasyon, may dating alitan ng biktima at ang bayaw ng suspect. Hinihintay na lang ng Tigbawan Police ang mga kinakailangang dokumento para masampahan ng reklamo ang suspect. May natagpo ang mga buto ng tao ang ilang manggagapas ng tubo sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Palaisipan sa mga residente at manggagapas ng tubo kung saan galing ang mga ito. Kung gabi guro basta may gaboy guro kung ano tiduway pamalay mo layo. Layo kay sa tikampo ang tiyak. Baho pang dirang isa dito. May nakita ring mga buto mahigit 50 metro mula sa lugar. Naalarma dito makaanak ng ilang residente roon na nawawala noong nakaraang taon. Tani, wala nyo lang inimo or wala nyo lang ipatay. Tani, priso nyo na lang or surrender nyo na lang. Tani, wala nyo lang kinamo nyo lang tabo. Ay, may bata, may apo, may pamilya. Tani, wala nyo na lang kinamo na. Kaya hindi man, tani, wala nyo lang ginikuan ang kamot nyo. Ayon sa pulisya, isa sa ilalim sa DNA test ang mga buto para matukoy ang identity ng mga ito.
Dead on the spot ang 19 anyos sa babae at ang kanyang 1 taong gulang na anak nang madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo sa barangay Marilog proper, Davao City. Sa investigasyon ng pulisya, nasa magkabilang lane ng motorsiklo at van. Pagdating sa palikong bahagi ng highway, pumasok umano sa lane ng van ang motorsiklo na nagresulta sa salpukan ng 2 sasakyan. Napag-alaman din ng mga otoridad na galing sa inuman ang driver ng motor na padre de pamilya ng mga nasawi. Kritikal ang kondisyon niya sa ospital. Nagkaayos na sa barangay ang 2 partido matapos sakuin ng van driver ang gastos sa pagpapalibing sa mga nasawing biktima at gastos sa ospital. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang guro at kanyang pamangkin matapos silang pagbabarilin sa Libak, Sultan Kudarat. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho ang guro at nag-aaral ang pamangkin pasado 6:00 ng gabi kahapon. Doon daw sila sinundan ng motorsiklong sakay ang gunman sa pinagbabaril. Dead on the spot ang nakababatang biktima na tinamaan sa batok. Sa ospital naman binawian ng buhay ang guro na tinamaan sa batok at dibdib. Kinundina ng pamunuan ng eskwelahan ang pagpatay sa kanilang guro at estudyante. Patuloy na tinutugis ang salarin at inaalam pa ang motibo. Nagsampa ng 19 counts ng reklamong cyber libel ang aktor at TV host na si Vic Soto laban sa direktor ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Sa gitna niyan, iginiit ni Yap na lahat ng detalye sa pelikula ay nakadokumento at hindi gawa-gawa para makapanira. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Personal na nagtungo ang aktor at TV host na si Vic Soto sa Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa upang maghain ng 19 counts ng cyber libel. Ang kanyang inireklamo ang direktor ng kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Kasama ni Soto ang kanyang may bahay na si Pauline Luna. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, so walang consent. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. Si Pepsi Paloma ay isang aktres noong dekada 80 na nagreklamo noon ng panggagahasa. Kamakailan, inilabas ni Yap ang trailer ng kontrobersyal na pelikula kung saan binanggit ang pangalan ni Soto kaugnay ng kaso. Kalakip ng reklamo ang civil damages o paghingi ng danyos na katumbas ng 20 million pesos. Bago ang paghahain ng reklamong cyber libel, nauna na naghain si Soto ng petisyon para sa writ of habeas data. Dito ay tinanggi niya ang lumabas na aligasyon sa pelikula na isa siya sa mga gumahasa umano kay Paloma. Labag daw sa Data Privacy Act ang ginawa ni Yap na pagproseso sa kanyang sensitive personal information. Dahil inamin daw ni Yap na ang kanyang pelikula ay tungkol sa rape case na inihain ni Paloma laban kay Soto. Sabi ni Soto, sinadya raw ni Yap na hindi isama sa mga teaser ng pelikula ang impormasyon na na-dismiss na noon pa ang naturang kaso. Mula rin daw nang lumabas ang teaser ng pelikula, nakatanggap na raw siya, kanyang asawa at anak na mga banta. Lumabas na ang order ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 kaugnay ng hinaing writ of habeas data ni Soto kung saan hinihiling niya na ipatigil ang pagpapalabas ng anumang videong lumalabag sa kanyang privacy kabilang na ang teaser ng pelikula. Ang interpretasyon dito ng abogado ni Soto, ibig sabihin ay tigilan po muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman. Sa utos ng Muntinlupa RTC Branch 205, inatasan si Daryl Yap na mag-submit ng verified return kaugnay sa writ of habeas data sa loob ng 5 araw. Ipinatatawag din siya sa summary hearing sa susunod na Miyerkules, January 15. Sa pagdinig na yan, bibigyan ng pagkakataon ng parehong panig na maglatag ng ebidensya kaugnay sa petisyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Yap na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng reklamo ni Soto. Pero anya, lahat daw ng material na kanyang inilalabas ay nakadokumento at hindi gawa-gawa para makapanira. Hindi rin daw niya pinepersonal si Soto. Naglalahad lang daw siya na nangyari at naisa publiko ito noon. Malaya naman daw na magsampa ng kaso ang sinuman gaya raw ng sinampang rape case noon ni Paloma. Nakasaad din sa teaser na inurong ang kaso at hindi raw siya nagkulang. Si Pepsi Paloma ay sumakabilang buhay noong taong 1985.
Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, sa Lunes na mapapanood ang GMA Prime series na My Ilonggo Girl na produce ng GMA Public Affairs. Binagyang vibes ang paandar sa MediaCon sa pagpapakilala ng cast. Present doon sina Richard Juan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin, at Tian Valentin. Pati sina Vince Maristela, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager, and of course, our Ilonggo girl at star of the new gen, Jillian Ward. Full support din si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Public Affairs Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, at iba pang opisyal ng GMA Network. Chika ni Jillian sa inyong kumare, ine-explore niya ang kanyang capabilities sa pagiging aktres. Matutunghayan natin yan sa dual role ni Jillian sa My Ilonggo Girl. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasalita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Bumaba ang presyo ng ilang bilihin sa mga pamilihan gaya ng kamatis, habang nakaamba naman ang taas presyo sa ilang bilihin gaya ng canned goods, kape at gatas. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, good news dahil sa monitoring ng DTI at DA ngayong araw ay bumaba ang presyo ng ibang mga bilihin. Gaya na lamang ng kamatis na kamakailan ay umabot hanggang 360 pesos kada kilo. Pero may dapat paghandaan ng mga mamimili dahil may nakaambang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin. Sa price monitoring ng DTI at DA ngayong araw, kapansin-pansin ang malaking pagbaba ng presyo ng kamatis. Dito sa Murphy Market kung saan 280 pesos pa ang kilo noong Miyerkules, 190 pesos na lang ngayon. May binibenta na rin ditong sulit rice sa halagang 36 pesos kada kilo. Ito yung 100% broken rice na mas murang alternatibo para sa mga mamimili. Formal itong ilulunsad sa mga susunod na linggo. Bukod dito, patuloy din na makakabili ng rice for all sa halagang 40 pesos kada kilo. Pero nakamba ang taas presyo ng ilang bilihin gaya ng canned goods, kape, gatas, noodles at bottled water. Ngayong buwan magpupulong ang DTI at mga manufacturers para pag-usapan ito. Sinisiguro naman ng DTI na hindi lalagpas sa 5% ang papayagang taas presyo para hindi gaano makaapekto sa mga mamimili. Hanggat maaari ay makikiusap rin daw sila na hindi muna magtaas ng presyo. Samantala, Rafi, sa darating na January 20 ay patutupad na ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Ibig sabihin, hindi na dapat lalampas dito ang presyo ng mga imported na bigas, maliban na lamang sa ibang mga klase ng bigas gaya ng Japanese rice, brown rice at malagkit. Rafi? Salamat, Bernadette Reyes. Chika sa K-pop, sino ang K-pop global star na magkakaroon ng world tour sa bansa? Yan ay walang iba kundi si BTS member J-Hope. Sa February 28 ang kick-off ng Hope on the Stage tour na magsisimula sa Seoul, South Korea. Batay sa announcement ng Big Hit Music sa April 12 at 13, nakatakda ang tour ni J-Hope sa MOA. May tour din si J-Hope sa Amerika at ilang lugar pa sa Asia. Last October 17 nang matapos ni J-Hope ang mandatory military enlistment. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.